Makikita sa kuha ng CCTV ang isang lalaki at babae na masayang naglalakad habang mag-aakbay na pumasok sa isang hotel. Sa loob ng elevator ay nakuna na naman ang dalawa at nagtungo sa inupahang kwarto ng lalaki. Subalit ang nakakagulat dahil ang naturang babae ay lumabas sa hotel na wala ng buhay at nakasilid sa maleta. Sino ang babae at ano ang kanyang naging kasalanan at bakit ganito na lamang ang ginawa sa kanya? Na mag-graduate si Grace Millane sa kursong Advertising and Marketing sa University of Lincoln. Siya ay masaya at excited dahil sa kanyang gap year tour dahil sa wakas matapos ang pagpupursige nitong makatapos ng college ay magkakaroon siya ng break at pagkakataon na makapunta sa ibang bansa at mag-enjoy bago siya maghanap ng trabaho at mapursu ang kanyang napiling career. Subalit walang kamalay-malay ang dalaga ng isa sanang masayang bakasyon ay siya din pala ang magiging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Ang una sa kanyang listahan na pupuntahan ay ang bansang Peru. Pagdating doon ay sinulit niya ang mga panahon at nag-enjoy sa magagandang tanawin sa naturang bansa. Doon ay nakakilala din siya ng mga kapwa turista at madalas naman niyang i-post ang mga kuhang picture sa social media at sabay update sa kanyang pamilya sa Essex. Pagkatapos ng masayang tour sa Peru, November 18, 2018 ay lumapag naman ang eroplanong sinasakyan ni Grace sa bansang New Zealand. Ilang araw din itong nilibot ang mga nilistan niyang lugar na pupuntahan sa North Island. Makalipas naman ang 10 araw ay narating niya ang Auckland. Doon ay nakahanap siya ng matutuluyan sa isang hostel kung saan cashier niya sa kwarto ang iba pang mga turista. December 1, araw ng Sabado ay nakunan sa CCTV ng lobby ang pag-alis ni Grace dahil makikipagkita pala ito sa isang lalaki na nakilala niya sa isang dating app na Tinder. Nakuna naman sa CCTV ang pagkikita ng dalawa sa Sky City, Auckland na kilalang 5-star hotel na mayroong mga bars, casino at theater. Pumasok ang dalawa sa isang restaurant at pagkatapos sunod na naman nilang pinuntahan ang Bluestone Room na isang bar at doon ay pinagpatuloy nila ang kanilang usapan at inuman. Habang nagde-date ang dalawa ay patuloy naman ang pagme-message ni Grace sa isa nitong kaibigan tungkol sa nakilala nitong lalaki na nagpakilala na isa manong oil manager. Habang lumalalim ang gabi, nakapanataga ng loob ng dalaga ang lalaki, subalit na magtungo siya sa restroom, nakapagtataka na ang kasama nitong lalaki ay sinamantala ang pagkakataon upang buksan at tingnan ang loob ng kanyang bag. Pagsapit ng alas 9:30 ng gabi, lumabas sa bar ang dalawa at masaya magkahawak ang mga kamay na naglalakad. Kinabukasan, December 2, ang ika-22 kaarawan ni Grace. Ang pamilya, mga kaibigan at kakilala ng dalaga ay nagpadala ng greetings sa kanyang social media, subalit kahit isa sa mga ito ay hindi nakatanggap ng reply galing sa dalaga. Ang Grace na kilala bilang aktibo sa pag-post sa kanyang social media at mag-share tungkol sa masaya nitong bakasyon ay nakapagtataka na hindi na nagparamdam lalo na sa araw ng kanyang kaarawan. Dahil dito, lubhang kinabahan ang kanyang pamilya sapagkat hindi ito gawain ng kanilang bunso. Lumipas ang mga araw, pagsapit ng December 5, ang mga magulang ni Grace na si Jillian at David Millane ay nagsimula ng makipag-unayan sa mga otoridad sa bansang New Zealand. Dito na nila inireport na ang kanilang anak ay hindi na makontak ng ilang araw. Hindi naman nagaksaya ng panahon ang mga otoridad ng New Zealand at nalaman nila ang tinutuluyan ni Grace sa Auckland. Ayon naman sa kanyang mga ka-roommate, hindi na nakauwi ang dalaga matapos itong umalis noong December 1. Dahil ang Auckland ay tadtad ng mga CCTV camera, ang mga otoridad ay hindi naman nahirapan na tuntunin ang huling lugar na pinuntahan ng dalaga. Mabilis naman nilang natukoy ang lalaking kinatagpo at kasama ni Grace bago ang kanyang pagkawala. Ang lalaki ay kinilala na si Jesse Kempson na 26 years old at ipinanganak sa Wellington. Napag-alaman na bata pa lamang si Jesse, palipat-lipat na ang kanyang naging tirahan matapos maghiwalay ang kanyang mamagulang. Dahil dito, siya ay lumaki sa poder ng kanyang mga lolo at lola. Ayon naman sa mga taong nakakakilala kay Jesse, siya ay tipo ng taong mahilig magyabang at magkunwari sa kanyang mga katrabaho, kaibigan at pamilya. Isa na rito ay ang kwento nito na kaibigan niya ang isang sikat na rugby player at minsan ay nagkunwari din siya na may cancer at may taning na ang kanyang buhay. Ang kanyang landlord naman ay hindi rin ito pinalampas. Pakilala nito, isa umano siyang softball player at nag-aantay na lamang ng pipirmahang kontrata sa sikat na team na New Zealand Black Sox.
Subalit ilang buwan ang lumipas ay hindi pa rin ito nakabayad ng kanyang renta, kung kaya't kinontak na ng landlord ang manager ng Black Sox. Dito na niya nalaman na hindi pala totoo ang sinasabi ni JC sa kanya. Dahil sa ugali nito, hindi na nakapagtataka na nagpakilala itong isang oil manager para magpasikat sa dalaga. Napag-alaman na ilang araw bago pa sila magkita ni Grace ay natanggal pala ito sa kanyang pinagtatrabahuan na telephone sales dahil sa kanyang pagsisinungaling. Dahil si Jessie ang siyang huling nakunan ng CCTV na kasama ni Grace bago ang kanyang pagkawala, siya ang naging sentro ng investigasyon ng mga kapulisan. Nang matunton ang tinitira ng sospek ay nanyayahan siya sa presinto ng mga otoridad para kunan ng salaysay. Pagdating sa presinto, kwento nito, isang tipikal na meet up lamang ang nangyari sa kanila ni Grace na nakilala niya sa isang dating app na Tinder. Pagkatapos umano nilang kumain sa restaurant ay naghiwalay na sila at may usapan na muling magkikita kinabukasan. Dagdag pa nito, pagdating niya sa kanyang bahay ay nag-message siya sa dalaga subalit hindi na nakatanggap ng reply. Walang kaalam-alam si Jessie na patuloy rin pala ang pagkalap ng mga otoridad ng kuha ng CCTV na makatulong sa kanilang investigasyon. Samantala, makalipas ang ilang araw na matagang na-review ng mga otoridad ang mga nakalap na kuha ng CCTV footage, ang kwento ni Jessie na naghiwalay sila ng dalaga matapos kumain ay kabaliktaran naman ang ipinapakita ng CCTV. Dahil sa pangkuha ng CCTV na ang dalawa ay nakuna na magkasama sa elevator ng City Life Hotel at nagtungo sa kinuha nitong kwarto noong December 1 ng gabi. December 2, kaarawan ni Grace ay nakunan sa CCTV ng elevator si Jessie. Subalit nang makita ang CCTV ay naging kaduda-duda ang kilos nito. Paglabas sa naturang hotel ay pumunta siya sa isang tindahan para bumili ng maleta at mga gamit panlinis. Bago magtanghali ay umalis na naman ito at sumakay sa taxi at nagtungo sa isang rental car at nagrenta ng isang pulang Toyota Corolla. Ilang oras ang nakalipas ay kuha na naman sa isang CCTV na nakipagkita ang suspect sa isang babae na nakilala din ito sa Tinder. Subalit ayon sa kanya ay hindi naging maganda ang pag-uusap nilang dalawa kung kaya't pagkatapos ay naghiwalay na sila. Sunod ay pumunta na naman siya sa city center para magrenta ng machine na panlinis ng carpet. Lagpas alas 9 ng gabi ay makikita siya sa elevator na nagtutulak ng hotel trolley na may karga na 2 maleta at nagtungo sa rinentahang sasakyan. Kinabukasan, alas 7 ng umaga ay nakuna na naman siya na pumasok sa isang store para bumili ng pala. At makalipas ang ilang oras ay kita na naman siya sa isang car wash station para linisin ang nirentang sasakyan bago niya ibinalik sa rental company. December 5, kaparehong araw na inireport ng mga magulang ni Grace ang kanyang pagkawala. Si Jessie naman ay nahagip na nagtatapon sa garbage bin na parang sinasadya nitong itapon ang mga bagay sa magkahiwalay na lokasyon. Sinadya naman ng mga kapulisan si Jessie sa kanyang tinutuluyang hotel ay sakto naman ang kanyang pagbalik. Bago pa siya makapasok sa entrance ay nakita nito ang mga kapulisan sa lobby at pasimple itong bumalik at naglakad papalayo. Subalit nakita siya ng mga otoridad kung kaya't siya ay sinundan ng mga ito at nang maabutan ay inimbitan siya sa presinto. Habang tudutanggi si Jessie na wala itong kinalaman sa pagkawala ng dalaga, patuloy naman ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa kwartong tinutuluyan nito. December 8, dahil sa mga nakalap na CCTV footage ng mga kapulisan, unti-unting nagkaroon ng linaw ang pagkawala ng dalaga kung kaya't muli na namang inibitahan sa presinto ang sospek. Kung matatandaan na ayon sa una nitong pahayag na matapos silang kumain sa isang restaurant ay naghiwalay na sila ng biktima. Sa pangalawang interogasyon ay biglang nag-iba ang kwento nito. Ayon sa kanya, magkasama silang pumasok ng biktima sa kinuha nitong kwarto gabi ng December 1. Doon ay may nangyari umano sa kanilang dalawa at sa una ay normal na pagtatalik lamang ang nangyari. Subalit nang tumagal ay naging agresibo umano ang dalaga. Sinabi umano ni Grace na nais nitong gawin sa kanya ang ginagawa sa pelikulang 50 Shades of Grey. At habang nakikipagtalik, gusto umano ng dalaga na siya ay sinasakal. Pagkatapos ay huli na nitong naalala na naligo siya at natulog. Kinabukasan, paggising niya umano, siya ay nagulat nang makita ang wala ng buhay na katawan ng dalaga. Saad pa nito, siya ay nagpanik at hindi alam ang kanyang gagawin. Dahil umano sa sobrang takot, ay nilagay niya sa maleta ang bangkay ng dalaga, sinakay sa sasakyan at inilibing sa malayo.
Itinuro din ito sa mga otoridad kung saan niya inilibing ang maleta na sa loob ay bangkay ng dalaga. Nang tanungin ng investigador kung pinatay niya si Grace, walang pag-aalinlangan nitong sinagot na aksidente lamang ang nangyari. Samantala, na magsagawa ng luminol test ang mga forensic team sa kwarto na kinuha ng sospek, lumalabas na nagsikalat ang dugo ng biktima sa loob ng naturang kwarto. Nang isinagawa naman ang autopsy report, sa bangkay ay lumilitaw na nagkaroon ang biktima ng pasa sa leeg at mga sugat sa kamay at dibdib. Senyales na nalaban ang biktima bago ito tuluyang mawala ng buhay. Nang suriin naman ang cellphone ng sospek, lumalabas na matapos mamatay ang dalaga, may mga search ito na kung paano iligpit ang bangkay ng isang tao. Tulad ng init ng apoy, para maging abo ang bangkay at ibon na kumakain ng labi ng tao. Lumalabas din ang pag-search ng suspect sa lugar kung saan niya inilibing ang labi ng biktima. November 4, 2019 ay humarap ang suspect sa trial at nag-plead na not guilty. Sa pagulong ng kaso ay makikita si Jessie na kalmado lamang sa loob ng korte at hindi makitaan ang bahid ng pagsisisi sa mukha nito. Iginiit niya na aksidente lamang ang pagkamatay ng dalaga dahil sa kakaibang adventure nila sa pagtatalik. Sinubukang sirain ng depensa ang biktima na maaaring may karanasan na ang dalaga sa ganong pagtatalik, subalit disgrasya na namatay ito na makilala ang sospek. Ang pagtago raw ng sospek sa bangkay ay dala lamang umano ng takot at pagkabigla. Subalit ayon naman sa prosecution, sa loob ng 5 hanggang 10 minuto ang tao ay mamamatay sa pagkakasakal. Ibig sabihin, sa ganong katagal, hindi maaring sabihin na aksidente lamang ang ginawa sa biktima. Dagdag pa, ang suspect ay hindi nagpanik nang mamatay si Grace at dahil sa mga nakalap na ebidensya, malinaw umano na plinano nitong takasan ang ginawang krimen. Kahit anong gawin ng defense team upang palabasin na aksidente lamang ang nangyari at mapababa ang hatol sa suspect, bigo naman sila na makumbinsi ang mga jury. Pagkalipas ng 3 linggong trial, November 22 ay hinatulan ng guilty ang suspect. February 21, 2020 ay binasahan ng hatol si Jessie. Ang hatol, habang buhay na pagkakabilanggo at minimum na 17 years na walang posibilidad ng parol. Ayon naman sa isang jury, nararapat lamang ang hatol dahil si Jessie ay isang malaking tao at ang biktima ay malinaw na walang kalaban-laban sa kamay nito.